Kapag ang nen ng isang tao ay nagdulot ng kakaibang epekto sa tubig na hindi kasama sa mga kadalasang nagaganap habang nagsasagawa ng water divination test, nangangahulugan ito na isa siyang specialist o ang uri ng mga nen users na nabibilang sa kategorya ng specialization. Ayon sa kwento, ang mga specialist ay ang mga pinaka-rare na nen users sa mundo sapagkat kaunti lamang ang nabibilang sa nen type na ito. Ang pagiging natatangi ng specialist ay katulad ng pagiging kakaiba din ng kanilang mga kakayahan. Sapagkat kadalasan, ang nen abilities nila ay hindi nalilimitahan ng affinity na kanilang kinabibilangan. Pwede nilang paghaluin ang dalawang nen type sa iisang abilidad. Pwede din namang gumamit sila ng kakayahang nabibilang sa nen type na kasalungat ng specialization sa nen chart. At pwedeng lumika ang mga specialist ng abilidad na hindi nabibilang sa kahit na anong kategorya ng nen. Ganyan ka-espesyal ang mga specialist. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang 12 nen users kasama ang kanilang mga specialist abilities. Tiyak na bibilib kayo sa kanilang kakayahan at mahihiling nyo din na sana ay maging isa din kayong specialist. Number 1. Neferpitou. Si Neferpitou o Pitou mga idol ay isa sa 3 royal guards na ipinanganak ng reyna ng mga Khmer Ants upang protektahan ang hari nilang si Merwem. Dulot ng kanyang pagiging royal guard, napagkalooban si Pitou ng sangkaterbang nen sa katawan at ng kakaibang galing sa paggamit ng kapangyarihan. Makikita ang kabihasaan niya sa nen noong nakakagamit na agad siya ng N at 10 kahit kakasilang pa lamang at noong makalika siya ng sarili niyang Hatsu kahit ilang araw pa lamang siya nabubuhay sa mundo. Isa sa mga nen ability na nalikha ni Pitou ay ang Dr. Blight. Ito ang nen beast na nakakonekta sa buntot ng Royal Guard at nagagamit niya upang magsagawa ng iba't ibang operasyon sa katawan ng tao. Kaya ni Dr. Blight na ikabit ang natapyas na braso, ayusin ang nawasak na tiyan at buuhin ang nadurog na katawan ng tao sa loob lamang ng ilang oras. Sunod sa Dr. Blight ay ang isa pang abilidad na hindi pa napapangalanan ng kwento. Ito ang kapangyarihan ni Pitou na makapaglabas ng mga nen beast na nagagamit niya para manipulihin ang katawan ng maraming tao. Napakaganda ng abilidad na ito mga idol sapagkat ang mga biktimang nakokontrol ni Pitou ay napapaatake ng Royal Guard sa kanilang mga kalaban. Napapagsalita niya din na parang normal at napapalutang sa ere na mistulang lumilipad. Higit sa 2 kakayahang nabanggit, ang pinaka-inaasahan ni Pitou pagdating sa pakikipaglaban ay ang nen ability na tinatawag niyang Terpsichore. Gamit ito, napapalabas ni Pitou ang nilalang na may wangis ng isang balerina. Meron itong mga kwarda sa bawat daliri na nakakonekta naman sa katawan ni Pitou at tumutulong sa Royal Guard na palakasin ang kanyang pisikalidad. Ang karagdagang lakas na ipinagkakaloob ng Terpsichore ang mas nagpapabilis sa pagkilos ni Pitou kaya nakakapagbitaw agad siya ng pag-atake sa loob lamang ng 0.1 second. Isang pag-ataking tiyak na papaslang sa kahit na sino sa oras na hindi nila naiwasan. Ang nakakabili pa sa Terpsichore mga idol ay ang pananatili nitong aktibo kahit wala ng ulo o patay na si Pitou dahil sa nen after death. Kaya kahit ang sobrang bilis na Godspeed ni Killua at ang sobrang talas na reflexes ng Adult Gon ay hindi agad na iwasan ng pag-ataking binatawan ng specialist sa Pitou matapos ang kanyang kamatayan. Number 2. Neon Strad. Si Neon mga idol ay isa sa mga unang specialist na naipakilala sa istorya. Pero hindi katulad ng mga ka-nen type niya, si Neon ay walang alam o sapat na kasanayan sa paggamit ng nen. Kaya ang tanging dahilan lamang kung bakit nakakagamit siya ng kanyang abilidad ay dahil isa siyang nen genius. Meron lamang isang nen ability na naipakita si Neon sa kwento. Ito ay ang Lovely Ghostwriter. Sa tulong ng kapangyarihang ito mga idol, nagagawa ni Neon na maisulat ang kapalaran ng kahit na sinong tao na interesadong malaman ang mangyayari sa hinaharap. Kailangan lamang ilagay ng taong magpapahula ang kanyang pangalan, kaarawan at blood type sa isang papel. Ibigay ito ng personal kay Neon o magpadala ng kanyang larawan kung hindi siya posibleng humarap sa dalaga. Sa oras na makumpleto ang mga kondisyon, nakakapaglabas si Neon ng isang nen beast na kokontrol sa kanyang mga kamay para maisulat sa papel ang kapalaran ng taong nagpapahula. Nasasabi ng Lovely Ghostwriter ang mangyayari o ang hinaharap ng kahit na sino at naisasulat nila ito na parang isang tula. Kadalasan ng mga tulang ito idol ay binubuo ng 4 o 5 stanza, nagre-representa sa bawat linggo ng kasalukuyang buwan. Ang mga hula na naisusulat nila Neon ay siguradong mangyayari. Maliban na lamang kung iiwasan ito o hindi hahayaang maganap ng taong hinulaan sa oras na mabasa niya ang mga tulang nalikha ng Lovely Ghostwriter. Noong hinulaan ni Neon ang kapalaran ng kapwa niya specialist na si Crawler Lucifer, nagawa ng leader ng Phantom Troop na manakaw ang abilidad mula kay Neon. At nagamit niya ito ng paulit-ulit upang hulaan ng bawat miyembro ng Spiders. Sa kasamaang palad, biglang nawala o naglaho din ang Lovely Ghostwriter sa pangangalaga ni Crollo. Isang kaganapang mangyayari kung namatay na ang orihinal na nagmamayari ng ninakaw na kakayahan ng leader ng Phantom Troop. Kaya napakalaki ng posibilidad na patay na si Neon
kasama ang kanyang abilidad na Lovely Ghostwriter. Number 3. Melioron. Si Melioron ay dating residente ng NGL bago siya makain ng Reyna at maging isang Chimera Ant. Sa kanyang ikalawang buhay, nagsilbi si Melioron bilang squadron leader at isa sa mga maswerteng nagtaglay ng kakayahan sa paggamit ng Nen. Maaaring dulot ng pagkakaroon niya ng isang anyo ng chameleon o hunyango na mana ni Melioron ng walang katulad na camouflage technique ng hayop at napaunlad ito para makabuo ng mga abilidad na nagpapahintulot sa kanya maglaho sa paningin ng kahit na sino. Ang unang Nen ability ni Melioron mga idol ay may pangalang Perfect Plan. Sa tuwing pinipigilan ng Chimera Ant ang kanyang paghinga, nagagawa niyang invisible ang kanyang sarili at naiiwasan niyang madiskubre ng kahit na sino ang kanyang presensya. Hanggat aktibo ang Perfect Plan, hindi siya makikita, madidinig, maaamoy o mararamdaman ng kahit na sino, maging ang N ng isang magaling na Nen user ay hindi sapat para mabisto ang kanyang pinagtataguan at lokasyon. Maliban na lamang kung hindi na niya kaya at kung kailangan na niyang huminga. Ang epekto ng Perfect Plan ni Melioron ay naibabahagi niya din sa kahit na sino gamit naman ang pangalawa niyang abilidad na may pangalang God's Accomplice. Kailangan niya lamang din pigilan ng kanyang paghinga at hawakan ng taong gusto niya makasama sa pagiging invisible. Pareho na nilang maitatago ang kanilang mga presensya. Ito ang rason kung bakit perpekto ang God's Accomplice sa mga misyong nangangailangan ng maingat na pagkilos at kung bakit nakakatakot ito kapag isinama sa mga abilidad na kayang mga wanit ng kalaban. Sa pagtatapos ng Chimera Ant Arc at Chairman Election Arc, makikita na magkakasama sila Melioron, ang kapwa niya Chimera Ant sa sila Palm, Ikalgo at ang Hunter na si Shoot. Nagpapalagi ito sa atin na maninirahan ulit sila na parang isang normal na tao at maaaring mapakita ulit sa susunod na kabanata kasama ang ating mga bida para gamitin ang kanyang walang katulad na specialist ability. Number 4. Morena Prudo. Ang kasalukuyang boss ng Hailey family na si Morena mga idol ay isa ding specialist at masasabi kong isa sa magagaling na Nen users ng kasalukuyang arc ng Hunter x Hunter. Ang kaalaman sa Nene Morena ay lubha niyang kailangan upang gabayan ang bawat miyembro ng kanyang grupo sa paggamit ng kapangyarihan, lalo pat walang alam ang mga ito sa Nen dahil na-awaken lamang sila dulot ng kakayahan ni Morena. Ang boss ng Hailey ay may Nen ability na tinatawag bilang Contagion. Gamit ang laway mula sa halik ni Morena, nahahawaan niya ang 22 taon ng kakayahan sa paggamit ng Nen at mas lalong lumalaki ang kanilang aura output sa oras na maging opisyal silang miyembro ng Hailey family at sa tuwing pumapas lang sila ng ibang tao. Upang maging opisyal na miyembro, kailangan matapos ng taong ito ang 3 kondisyon ng abilidad. Una, kailangan makipaglaro siya ng negotiation game kay Morena at makuha niya ang yes bilang huling baraha sa pagtatapos ng game. Pangalawa, kailangan mahalikan siya ni Morena at ang pangatlo ay kailangan masaksihan ng taong ito ang ibang miyembro na pumaslang ng kanilang mga biktima. Matapos ito, magiging level 1 siya at magiging bagong miyembro ng Hailey. Ayon sa paliwanag ni Morena, ang Contagion ay parang isang game application na ini-install niya sa kanyang mga miyembro. Siya ang Member 0 o ang admin ng laro habang ang mga miyembro ay ang mga players na nagpapa-level up kapag pumapatay. Bilang Member 0, si Morena din mga idol ang nagtatalaga ng scoring ng Contagion. Halimbawa dito ay ang mga levels na makukuha nila sa bawat biktima nila sa Black Wheel. Isang level para sa mga pangkaraniwang sibilyan, 10 levels sa mga Nen users, at 50 levels naman kung makakapatay sila ng prinsipe. Alam ni Morena ang lokasyon, estado, levels ng kanyang bawat miyembro at maaaring nalalaman din ng boss ng Hailey ang naririnig at nakikita ng mga players bilang siya nga ang Member 0. Sa puntong dumating sa level 20 ang mga miyembrong nahawaan ng Contagion, magkakaroon sila ng sariling Nen ability. At sa pagkakataon na maabot nila ang level 100, magiging Member 0 sila na may kakayahan na makabuo ng sarili nilang grupo na pinapagana din ng Contagion. Hindi pa naipapaliwanag ni Morena kung mawawala na ang kanyang kontrol sa mga miyembrong naging level 100. Pero ayon sa kanyang eksplanasyon, matatapos lamang ang epekto ng Contagion sa oras na ma-clear ang game, mamatay ang player o mapaslang ang boss ng Hailey. Nagpapatunay ito ng pambihirang Nen na ibinuhos ni Morena para mabuo ang kanyang Contagion. Number 5. Kurapika. Ang ating bida na si Kurapika ang kaisa-isang karakter sa istorya na mayroong 2 natural na Nen types. Siya ay conjurer pero sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga pulang mata, nagbabago ang kanyang Nen type at nagiging isang specialist. Ang pagiging kabilang sa 2 uri ng Nen ay tiyak na komplikado dahil kailangan mong magsanay sa 2 kategoryang ito. Pero dahil sa talino ni Kurapika sa paggamit ng Nen, nagawan niya ng paraan maging dalubhasa sa kanyang kapangyarihan at nakabuo ng isang abilidad na may pangalang Emperor Time.
Habang nasa estado ng Emperor Time, nagagamit ni Kurapika ang 100% kakayahan ng lahat ng uri ng Nen na sumusunod sa level niya bilang Conjurer. Ibig sabihin mga idol, kapalit ng kanyang buhay, bukod sa Conjuration at Specialization, ang lakas at kasanayan ni Kurapika sa Enhancement, Transmutation, Emission at Manipulation ay nagiging 100%. Tumutulong ito sa kanya para mas gawing mapanganib ang kanyang bawat kadena. Halimbawa dyan ang Dowsing Chain at Chain Jail na napapahaba ni Kurapika ng walang limitasyon dahil sa 100% niyang kasanayan sa Conjuration. Ang Holy Chain na mas nagiging mabilis sa panggamot at nagiging mas epektibo sa pagpapagaling ng mga pinsala dahil sa 100% lakas ni Kurapika sa Enhancement. At syempre ay ang Judgment Chain, ang kadenang ilalagay ni Kurapika sa puso ng kanyang mga target dahil sa emission at mapas lang sa oras na hindi sila sumunod sa kondisyon na ibinigay ni Kurapika dahil sa manipulation. Ang emission at manipulation mga idol ay ang dalawang Nen types na pinakamahirap ma-master ng mga Conjurer. Pero dahil nga sa Emperor Time at dahil sa pagiging specialist din ni Kurapika, nagagamit niya ng walang hirap ang mga kategoryang ito para maisagawa ang Judgment Chain. Higit pa sa mga kadenang nabanggit idol ay ang Steel Chain. Ito ang kadenang merong heringgilya sa dulo na nagagamit ni Kurapika para kuhain ng Nen sa katawan at nakawin ang abilidad ng kanyang mga kalaban. Kapag ginamit niya ang Steel Chain kasabay ng Emperor Time, matatawag ni Kurapika ang Stealth Dolphin, isang Nen Beast na may kakayahang i-analyze ang Nen abilities na ninakaw ng Hunter. Pagkatapos ay pwede niyang gamitin ang abilidad na ito ng isang beses o ipahiram sa kahit na sinong tao na napili niya. Ang pagiging espesyal ng mga kakayahang ito ni Kurapika ay hindi magiging posible kung wala ang Emperor Time at kung hindi siya isang bihasang specialist. Ganun pa man, napakalaki ng kabayarang sinisingil ng Emperor Time mula kay Kurapika sapagkat sa bawat segundong gamit ng Hunter ang abilidad, nababawasan ng 1 oras ang kanyang lifespan. Sa madaling salita, makakakuha si Kurapika ng panandili ang lakas kapalit ng kanyang mismong buhay. Number 6. Renko. Ang Phantom Troop ay kilala natin bilang mga ekspertong Nen users. Pero bago sila maging bihasa sa kapangyarihan, una muna nilang nadiskubre ito sa isang babaeng nagngangalang Renko. Siya ang misteryosong karakter na umayos sa mga labi ni Sarasa. Kinumpirma mga idol sa Volume 38 na si Renko ay isang specialist. Bagamat hindi na ipakita ng kwento kung paano eksaktong gumagana ang kanyang kapangyarihan, nabanggit naman na ang kanyang Nen ability ay konektado sa pagkasaayos ng mga bangkay o isang uri ng pag-imbalsamo na ginagamitan ng Nen. Matapos maisaayos ni Renko ang katawan ni Sarasa, sinabi sa kanya ng batang Machi na gusto rin itong matutuhan ng kakayahan ni Renko. Pero sinagot ng babae ang bata na imposible ito sapagkat ang special ability ni Renko ang kanyang ginamit para maisaayos ang katawan ni Sarasa. Dulot nito, tinanong ni Machi kung konektado ba sa special ability ni Renko ang liwanag na nasa katawan ng babae. Isang katanungang nagpaalam kay Renko na may kakayahan sa Nen si Machi at nagkumbinsi sa kanya na ibigay sa bata ang lokasyon ng kanyang tinutuluyan para turuan si Machi at ang iba pang miyembro ng Phantom Troop sa paggamit ng Nen. Sa ngayon mga idol, hindi pa ulit nagpapakita si Renko sa istorya, pero hindi malayong bumalik siya, lalo pat sa Phantom Troop din umiikot ang mga kasulukuyang yugto ng kwento. Number 7. Crawlerlucifer. Ang leader ng Phantom Troop na si Crawlerlucifer ay isa sa pinakamatilinong karakter sa kwento. Pinapatunayan ito ng pagiging magaling niya sa pagkuplano ng misyon ng kanilang grupo, sa pagiging mautak sa harapang pakikipaglaban, at sa pagiging dalubhasa niya sa lahat ng prinsipyo ng Nen. Ang talinong ito ni Crawler mga idol ay labis niyang kailangan sapagkat isa siya sa mga specialist sa kwento na nagtatagli ng napakakomplikadong abilidad. Ito ang Skill Hunter. Sa kakayahan, nakakapagnakaw si Crawler ng Nen ability ng ibang tao at nailalagay niya ang mga abilidad sa kanyang libro na tinatawag na Bandit Secret. Mananatili ang ninakaw na abilidad sa libro hanggat hindi ibinabalik ni Crawler o hanggat hindi namamatay ang orihinal na nagmamayari ng kakayahan. Mananakaw ni Crawler ang abilidad ng ibang Nen users matapos niya makompleto ang 4 na pangunahing kondisyon ng kanyang abilidad. Una dito ay kailangan makita ni Crawler ang Nen ability na gusto niyang nakawin na ginagamit ng orihinal na nagmamayari. Pangalawa, kailangan magtanong si Crawler ng kahit na ano tungkol sa Nen at sagutin ito ng kanyang biktima. Pangatlo, kailangan ipatong ng Nen user ang kanilang palad sa handprint na nasa cover ng Bandit Secret. At ang pang-apat ay kailangan makompleto ni Crawler ang lahat ng kondisyon sa loob ng 1 oras. Sa mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter, sinabi na kung gusto ni Crawler na magnakaw ng sobrang makapangyarihang abilidad, magagawa niya ito kung makakapagnakaw muna siya ng sobrang halagang bagay na katulad ng mga national treasures. Kapag nagtagumpay si Crawler na mailagay sa kanyang Bandit Secret ang nais na abilidad, magagamit niya ito sa oras na binuksan niya ang libro sa pahina kung nasaan ang abilidad na gusto niyang gamitin.
Bilang isang batikang magnanakaw, marami nang nanakaw na abilidad si Chrollo, kagaya ng mga Nen abilities na mabisa sa pakikipaglaban. Halimbawa dito ay ang Enderfish. Ang mga isdang Nen gusto kumakain sa katawan ng kalaban ni Chrollo sa mga nakasaradong silid. Ang Fan-Fan Cloth o ang telang may kakayahang paliitin ng kahit na sinong matatakloban nito. At ang The Sun and Moon, ang kapangyarihang nagbibigay ng marka ng araw at buwan sa mga kamay ni Chrollo. Mga markang naipapasa niya sa kanyang mga biktima upang sumabog sa oras na magdikit ito. Meron ding mga abilidad si Chrollo na pwede niyang pakinabangan sa pagnanakaw ng iba pang Nen abilities. Halimbawa dyan ang Convert Hands, isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanyang kuhain ng wangis ng ibang tao o ipasa ang kanyang hitsura sa iba. Sunod dito ay ang Order Stamp, isang makapangyarihang pangmarka na pwedeng ipangtatak sa ulo ng mga puppets para mapakilos sa mga ito sunod sa utos ni Chrollo. At syempre ay ang Love Dial 6700, isang maaasahang cellphone na nakakatawag sa mga taong hinahanap ni Chrollo. Kailangang manatili sa kamay ni Chrollo ang Bandit Secret habang nakabukas ito sa pahina ng abilidad na ginagamit niya. Ito ang dahilan mga idol kaya pa isa-isang Nen ability lamang ang pwedeng gamitin ni Chrollo. Ganun pa man, dahil may mga abilidad si Chrollo na nangangailangan ng dalawang kamay para magamit, binigyan siya ng Skill Hunter ng isa pang abilidad. Ito ang Double Face, isang bookmark na pwedeng iwan sa pahina ng Bandit Secret para magamit ni Chrollo ang kanyang mga ninakaw na Nen abilities habang nakasara, hindi hawak o nakatago ang libro. Sa madaling salita, kapag iniwan ni Chrollo ang Double Face sa isang pahina at binuksan niya ang Bandit Secret sa pangalawang pahina, pwedeng makagamit ang magnanakaw ng dalawang Nen abilities ng sabay. Ganito, kaangas sa mga abilidad ng isang specialist. Number 8. Leol. Si Leol ay isa sa mga squadron leader ng Reyna ng Chimera Ant mga idol. Pero hindi katulad ng mga kapwa niya pinuno, si Leol ay hindi nagkaroon ng buong katapatan sa Reyna. Pruweba dito ang pagkain niya sa mga taong dapat nilang ialay sa Chimera Ant Queen. Ganun pa man, matapos mamatay ang Reyna at palitan ng hari ang pamumuno, nanumpa si Leol ng katapatan kay Meruem, dahilan para ilagay siya ni Poof sa loob ng isang cocoon na nagbigay sa kanya ng sariling Nen ability bilang isang specialist. Ang kapangyarihang tinatagli ni Leol ay may pangalang Rental Pad. Gamit ito, nagkakaroon si Leol ng isang iPad na tinatawag niyang IOU Dispenser, ang device na naglalaman ng mga Nen abilities na maaaring hiramin ni Leol mula sa ibang Nen users. Meron lamang dalawang kondisyon na kailangan sundin si Leol para makahiram ng Nen ability. Una, kailangan alam niya ang pangalan o nakita niya mismong ginagamit ng abilidad na gusto niyang hiramin. At ang pangalawa ay kailangan niyang gawan ng pabor ang nagmamayari ng Nen ability at tanggapin ng taong ito ang utang na loob matapos siyang tanungin ni Leol. Kapag nakumpleto ng Chimera Ant ang dalawang kondisyon, may i-record o may save sa IOU Dispenser ang pangalan ng nagmamayari, pangalan ng abilidad, at ang dami ng pagkakataong pwedeng gamitin ni Leol ang kakayahan. Kadalasan kasing dami nito ang pabor na ginawa ni Leol para sa Nen user. Kung gagamitin na niya ang Nen ability, kailangan lamang piliin ito ni Leol sa IOU Dispenser at i-print ang resibo ng kakayahan. Kailangan itong punitin ni Leol mula sa device upang mapakinabangan niya ang abilidad sa loob ng isang oras. Habang inaasahan ng Nen ability, hindi magagamit ng orihinal na may-ari ang abilidad dahil kailangan nga nilang tapusin ng isang oras ni Leol. Ang maangas pa sa Rental Pad mga idol, pwede din itong magsilbi bilang music player para kay Leol, kaya sa tuwing gamit niya ang hiniram na Nen ability, pumipili din siya ng music album na tutugtog ng isang oras para alam niya kung kailan hihinto ang hiniram niyang kakayahan at para makapag-music siya habang nag-i-enjoy sa pamamaslang. Number 9. Chirnich Uiguru. Ang ikaapat na prinsipe ng Kakin ay naging Nen user matapos niyang sumailalim sa Seed Urn Ceremony, isang ritual na nagkakaloob ng Guardian Spirit Beast sa mga prinsipe ng Kakin. Ito ang mga nilalang na palaging nasa tabi at nagbabantay sa bawat prinsipe. Nagkakaroon si Chirnich ng isang Guardian Spirit Beast na mayroong katawan ng hayop, mahabang leeg at mukha ng babae. Palagi itong nakasunod kay Chirnich at inaatake ang kung sino mang tao na susubukang manakit o magsinungaling sa prinsipe. Matapos madiskubre ang Nen at ang mga Guardian Spirit Beast, humingi si Chirnich ng paggabay sa guardian niyang si Teta upang maging pamilyar siya sa kapangyarihan. Hindi nakatanggi ang babaeng gwardya pero dahil alam nito ang lahat ng kasamaan ng prinsipe, sinubukan niyang pabagalin ng pag-unlad ni Chirnich pagdating sa Nen. Sa kasamaang palad, ang ikaapat na prinsipe ay mayroon palang likas na galing sa paggamit ng kapangyarihan at kabilang sa mga natatanging specialist ng kwento. Ang espesyal na katangiang ito ni Chirnich ang tumulong sa kanya para makabisado ang apat na pangunahing disiplina ng Nen, ang nagbigay sa kanya ng isa pang Guardian Spirit Beast at ang nagkaloob sa ikaapat na prinsipe ng walang katulad na Nen ability. Ito ang kapangyarihang makita ang hinaharap.
Sa tuwing isinasara ni Chernich ang kanyang mga mata at pumapasok sa estado ng Zetsu, nakikita niya ang 10 segundong eksena na magaganap sa hinaharap. Mag-uumpisa ito sa isang static parang telebisyon. Pagkatapos ay mapapanood na niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapaligiran kahit nakapikit. Instant itong papasok sa kanyang isipan. Ibig sabihin, walang segundong makokonsumo sa kasulukuyan habang pinapanood ni Chernich ang mga mangyayari. Kapag natapos ang unang 10 segundo at nanatili pa rin nakapikit si Chernich, mararamdaman niya na nangyayari na mga eksenang una niyang nakita. Pero dahil patuloy pa din niyang ginagamit ang kanyang abilidad, makikita ni Chernich ang sunod na eksena matapos ang unang 10 segundo. Sa madaling salita, naririnig at nararamdaman ni Chernich ang mga pangyayaring nakita na niya habang tuloy-tuloy niyang pinapanood ang mga mangyayari pa sa hinaharap. Sobrang tindi nito mga idol sapagkat gamit ng kanyang kapangyarihan, magagawa ni Chernich na baguhin ang kanyang reaksyon at pagkilos sa kasalukuyan upang kontrahin ang mga pag-atake ng kanyang kalaban. Isa itong kakayahang hindi ko pa alam kung paano pipigilan o matatapatan. Number 10. Pakunoda. Hindi lamang si Chrollo ang specialist sa grupo ng Phantom Troop, sapagkat ang isa pang miyembro na si Pakunoda ay specialist din na nabihiyaan ng isang kapakipakinabang na kakayahan. Ito ang abilidad na makita ang isipan, alaala o memorya ng taong kanyang hinahawakan at tinatanong. Ibig sabihin mga idol, nagagamit ni Paku ang kanyang Nen ability para masilip ang tinatagong kahinaan o inililihim na sikreto ng isang tao. Sa sobrang ganda ng abilidad na ito, hindi kayang maloko si Pakunoda ng kahit na sino sa pamamagitan ng pag-iisip ng kasinungalingan o ng mga kung ano-anong bagay dahil ang tanging impormasyon lamang na makikita ng Pakunoda ay mula sa pinakapuro nilang alaala at walang bahid ng kahit na anong panlilinlang. Higit pa dito, hindi din limitado sa mga tao ang kapangyarihan ng babaeng spider sapagkat pwede niya ding makita ang nakaraan ng mga kagamitan o bagay na kanyang hinahawakan. Kabilang dito ang ilang memorya ng taong nagmamayari o gumagamit sa bagay. Isa lamang ang pinakitang limitasyon ng Nen ability ni Pakunoda. Ito ay ang pagbabawal niya sa kanyang sarili na basahin ang memorya ng taong kanyang lubos na pinapahalagahan. Sa katunayan, imbes na limitasyon, mas napalawak at napaunlad pa ni Pakunoda ang kanyang kakayahan para makabuo ng isa pang Nen ability. Ito ang tinatawag niyang memory bomb. Sa abilidad na ito, naipapasa ni Pakunoda ang mga memoryang nakalap niya patungo sa ibang tao, na isasagawa niya ito sa tulong ng kanyang revolver na nalalagyan niya ng mga balang gawa sa alaala at naibabaril sa noo ng kanyang mga target. Kung sakali namang ang memoryang ipinatama niya sa isang tao ay sarili nilang alaala, makakalimutan ng taong ito ang memorya o mabubura ng tuluyan sa kanilang isipan. Ang paggamit ng kanyang memory bomb upang matulungan ng pinuno nilang si Chrollo ang huling aksyon ni Pakunoda sa kwento, nagresulta para mapabilang siya sa mga karakter na hindi natin makakalimutan. Number 11. Hina. Ang dating squad captain ng grupo ni Leol na si Hina ay isa ding specialist katulad ng kanyang pinuno. Pero hindi kagaya ni Leol, ang kakayahan ni Hina ay hindi nagagamit sa harapang pakikipaglaban sapagkat siya ay isang exorcist o mga klase ng Nen users na may kapangyarihang mag-alis ng sumpang nilikha ng Nen. Iba-iba ang paraan ng mga exorcist sa pagtanggal ng sumpa sa katawan. Ngunit sa sitwasyon ni Hina, lumalaki ang kanyang tiyan na parang isang buntis na babae kapag ginagamit niya ang kanyang abilidad sa ibang nilalang. Kung gaano kalakas ang abilidad na tinanggal niya, ganoon din kalaki ang ilolobo ng kanyang tiyan. Mawawala lamang ang side effect na ito ng abilidad ni Hina kung papatigilin ng sumpa ng Nen user na nagpagana nito at kung lumipas o namatay na ang epekto ng sumpa sa nilalang na tinulungan ni Hina. Marami pang hindi ipinapakitang detalye sa kakayahan ng babaeng kameraan, pero maaaring masaksihan natin ito sa mga susunod na parte ng kwento sapagkat sa ngayon, sinamahan ni Hina sila Welfin at Bezef na magtungo sa Meteor City upang hanapin ang isang karakter na nagngangalang Gyro. Number 12. Alloka Zoldyck. Ang kapatid ni Killua na si Alloka ang pinakakakaibang specialist na siguro sa kwento sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi mismo nagmula sa kanyang sarili. Bagkos, nanggaling ito sa nilalang na nakikihati sa kanyang katawan. Ito ay si Nanika. Sa tuwing merong tao na makakapagbigay ng 3 utos ni Alloka, lalabas si Nanika sa katawan ng batang Zoldyck upang tumupad ng kahilingan ng kahit na sino. Ayon kay Killua, maaaring walang hanggan ng mga hiling na kayang tupatin ni Nanika. Kahit ano pwede at kahit ano posible. Pwede kang humiling ng kayamanan, pwede ka ding humiling ng kamatayan ng isang individual, at pwede ding humiling kay Nanika ng buhay para sa isang taong may malubhang karamdaman. Pero merong problema mga idol sa abilidad ni Alloka at Nanika
Dahil sa tuwing tumutupad ng mga imposibleng kahilingan si Nanika, nagiging mas imposible din ang 3 utos na hinihingi ni Alokha sa ibang tao. Halimbawa dyan ang paghingi niya ng atay, bituka, gulugod at utak. Kapag hindi na pagbigyan o tinanggihan ng 4 na beses ng taong ito ang mga request ng batang Zoldyck, papaslangin ng kapangyarihan ni Alokha ang taong ito kasabay ng iba pang inosenteng biktima na kakilala o konektado sa taong nabigo makasunod sa mga utos ni Alokha. Sa pagkakataong may nabigo sa pagbibigay ng mga request ng batang Zoldyck, babalik sa pinakamadali at pinakasimpleng mga utos ang maiisip na hingi ng batang Zoldyck. Sa pagkakataong ito, pinakamagandang humiling kay Nanika ng kahit na anong bagay. Meron lamang iisang tao na hindi na kailangang sumunod sa mga kondisyon na meron ng abilidad ni Alokha at Nanika. Ang taong ito ay ang kanilang kuya na si Killua. Sapagkat imbes na kahilingan ng sinasabi ng ating bida kay Nanika, nagbibigay ito ng utos o command na palaging sinusunod ng makapangyarihang nilalang. Sa madaling salita, dahil sa pagmamahal nila Alokha at Nanika sa kanilang kuya, si Killua na ang masasabi nating pinakamakapangyarihang karakter sa kwento. Madami pa mga specialist ang ipinakilala habang umuusad ang istorya ng mga idol, kabilang na dito ang sundalong si Borgsen. At madami pa ding mga karakter sa kwento ang nagpakita na ng kakayahan na parang tinataglay lamang ng mga specialist, pero hindi pa kinukumpirma ng kwento ang kategoryang kinabibilangan nila. Tiyak na madadagdagan pa ang mga non-users na nasa specialization at sigurado makakakita pa tayo ng mga special na kakayahang maaari lamang taglayin ng mga specialist. Ito po ang aking paliwanag sa mga specialist ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!